Sa susunod naman nating topic, Sweden, usapang ASEAN pa rin tayo. Pag-uusapan natin ngayon ang ASEAN Center for Biodiversity o yung ACB, ang natatanging ASEAN Center of Excellence na kasalukuyang hinahawakan o pinamamahalaan ng Pilipinas. Yes, at para naman po higit pa nating makilala itong ASEAN Center for Biodiversity, ating makakapanayam ngayong umaga ang Executive Director ng ASEAN Center for Biodiversity, walang iba kundi si Attorney Roberto Oliva. Sir, good morning po. Welcome to Good Morning, Boss. Good morning, Sweden. Okay, sir, question lang po, no? Can you give us lang po a brief background about ACB? Ano po ba yung meron sa agency ninyo? Alam mo, yung ay talagang napakayaman sa biodiversity and natural resources. We only occupy 3% of the Earth's surface. But ang ASEAN is home to 20% of all known flora and fauna in the world. We hold 30% of coral reefs and 35% ng mangrove. Kaya lang dahan-dahan nasisira ito. 3 countries of Southeast Asia, namely Indonesia, Malaysia, and the Philippines are considered mega diverse. Kaya noong 2005, minabuti ng Association of Southeast Asian Nations na itatag itong ASEAN Center for Biodiversity. At mapalad nga ang Pilipinas dahil ito ang nanalo bilang host country. And layunin ng ACB na protektahan, pangalagaan, gamitin ng maayos, hindi lang para ngayon, kundi para susunod na saling lahi, and ensure fair and equitable sharing of the benefits derived from biodiversity. Yes. Ganun po yun. Alam mo, Sweden ang dahil ay archipelago, no, napakahirap bantayan or alagaan ng biodiversity ng Pilipinas. What more yung 10-member state ng ASEAN, ano? Sir, sa inyo pong ahensya, paano nyo po minomonitor? Kasi napakaraming heritage ng 10-member state ng ASEAN. Well, at the highest ng aming aming structure sa ACB is the governing board. We meet once a year para i-discuss yung iba't ibang problema. These are the senior officials on environment nitong 10 countries na to, including the ASEAN Secretariat. And then meron po kaming technical working group. Every year din nagmi-meeting, and then mga subcommittees, we meet very regular para ma-monitor nga kung ano nangyayari dito. Then we also go to these sites per se. But sir, no, of 7,107 islands in the Philippines, pwede po bang malaman, dito po sa ating bansa, ilan yung ASEAN parks na pinapangalagaan at minomonitor po ng inyong agency? Thank you sa tanong mo. Sa Southeast Asia, meron tayong 35. 7 dito ay nasa Philippines. At pag sinabi mong ASEAN Heritage Parks, they represent the best of the best protected area or national parks in the ASEAN region. So tayo nga, 7 ang ating heritage parks. Okay, Attorney, halimbawang merong concern sa isang area na merong mayaman na biodiversity dito sa ASEAN, ano? Sa alin mang bansa, Pilipinas man yan, Indonesia o Thailand, kung meron pong problema or concern, saan po kayo unang lalapit? Ano po ang magiging role ng ACB? Ano example ng concern? Halimbawa pong merong pagkasira ng biodiversity, inilalapit po ba kagad ninyo sa ASEAN or sa mismong bansa muna? Well, it is reported to us, and then we coordinate with concern. Tinatanong namin sila, nabalitaan namin may problema kayong ganito. What actions are you taking considering na that will affect your country and ASEAN in general, and anong may tutulong namin? So ganun po ang ugnayan dito. Ngayon, kung sakasakaling kailangan ng mga proyekto, then we coordinate with possible donor countries or institutions para matulungan yung bansang yan. Kasi kaya ko po natanong, halimbawa sa isang area, lalo na ang biodiversity, Sweden, minsan pag nasa karagatan, tapos halimbawa nasisira ito, halimbawa katulad ng reclamation activities, ano po yung aksyon na ginagawa ng ADB dito? Tama po yan, when you talk about the richness of biodiversity in coastal and marine, ay kung mayaman tayo sa terrestrial, mas mayaman tayo sa coastal and marine. At pag may nakikita po tayong kasiraan doon,
o kaya siguro pagpalagay mong reclamation areas, then we bring that matter to the attention of the country and then to the 10-member countries also. We tell them that concerted action must be taken and tinatakil naman po yun doon. Although sa amin po sa center namin, we deal on the technical aspects, the scientific aspects, what is the effect of destruction, and what can be done as remedial measures to stop all this, for example, destruction or reclamation. Parang may mga expert po kayo, may mga scientists na magpapatunay na ito po yung nakakasira sa ating kalikasan. Opo, siguro ang maganda sa ASEAN Center for Biodiversity ay ang aming pong experts ay from the 10 countries and from all over the world. Marami po kami mga projects funded by Germany, the European Union, Korea, Japan, China, and forthcoming yung India and the US. Mga experts po nila, tinutulungan po tayo. Attorney, alam mo, it's very good to know that we have these kinds of efforts po, no? At saka maganda pong malaman na nakakapagtulungan po talaga tayo. Ito rin siguro yung isa sa mga advantages po ng ASEAN integration na natutulungan po natin yung isa't isa. And but I know po that you also have upcoming events like you mentioned earlier. Parang meron po ata kayong biodiversity run ngayong September. Maybe you can invite our viewers po. Nagkataon lang po na siguro, as we celebrate ASEAN integration this year, 10th anniversary namin. Kaya pinutulungan kami ng DFA para sabay na naming i-celebrate ito. On September 26, meron tayong tinatawag na Biodiversity Run sa Mount Makiling, also on ASEAN Heritage Parks. Sa October 2 naman ay launching ng aming bagong building at kung ano-ano pa. Inibitahan po namin kayo join us in the Bio Run on September 26. Please join us in our activities in Mount Makiling on October 2. At lalong-lalo na po, nilalayon po namin na bawat isang mamamayan dito sa Pilipinas at sa buong ASEAN na malaman kung gaano kahalaga ang biodiversity para malaman din natin kung anong dapat nating gawin upang masiguro na tayo ay makakatulong sa ating kalikasan. Okay, maraming salamat po sa lahat ng ibinahagi niyo sa aming kaalaman ngayong umaga. Attorney Roberto Oliva, ang Executive Director ng ASEAN Center for Biodiversity. At sana po, sa pamamagitan ng inyong agency, mapangalagaan ang mayamang biodiversity ng lahat ng 10 member state ng ASEAN. Maraming salamat din po. Alright, thank you very much, sir. Okay, dyan lamang po kayo. Magbabalik pa ang Good Morning Boss.